May tanong sa akin. Hello po, Boss Rai. Ang demand letter sa email po ba yan pinapadala, Boss Rai? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video ngayon, alamin po natin kung sa ano po bang pamamaraan pinapadala itong mga demand letter po na sinasabi itong mga bugok at abusadong online lending apps kasi ginagawa hong panakot sa atin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyong katanungan. So, ang katanungan niyo po is kung sa email ba pinapadala yung demand letter. Okay, bago ho natin diretsong sagutin po yan, alamin po muna natin ano po ba ang demand letter. Okay, ang demand letter po kasi isa po itong formal na notice, written notice po galing po dun sa nagpahiram o dun sa nagpautang, dun sa lending o dito sa case natin sa OLA. So ito po ay formal po na written notice para po padala dun sa borrower nang mabigyan po ng pagkakataon yung ng hiram na mabayaran ito. Okay? Lilinawin po natin, hindi po ito yung demanda. Hindi po siya demanda agad. Ito po ay formal written notice pa lang po. Okay? Na maaari po na gamitin para dun sa pre-legal step nila in the event na magfa-file ba sila ng kaso sa korte, which is the small claims case sa small claims court. Okay? Linawin ko po hindi pa ho siya demanda. Okay, actually ito pong demand letter is binibigyan pa kayo ng pagkakataon na mabayaran po yung hiniram nyo po sa kanila. Okay, ngayon, para mas maintindihan natin yung demand letter, syempre alamin po natin ano po ba yung mga parte ng demand letter. Okay, ang unang-una po dyan is syempre dapat yung letterhead. Kailangan malaman po natin sino ba yung nagpadala sa atin. Okay? Sa letterhead ho kasi kailangan yan meron yang kung meron silang logo, maganda yon. Kung wala ho, pangalan ho nung lending. O di kaya kung meron ho silang lawyer, pangalan ho nung law office po nila. Okay? So ho yan dapat maliwanag dapat yan meron ho yang letterhead. Okay? Sa letterhead po, dapat malaman nyo kung sino yung nagpapadala sa inyo. Okay? So, kalimitan po yan, yung pangalan po nung kumpanya or yung legal office nga po. Tapos, syempre, nakalagay dapat doon yung address tsaka po yung contact details. Kasi para at least, kapag na-receive nyo yan, mababalikan nyo ho sila. Okay? Tapos, pangalawa ho, syempre, yung information po nung pinadalan. So, ano po ba yung pangalan, address, at kung may contact details po, ilalagay din doon. Importante kasi kailangan malaman nyo kung kanino ba pinadala to. Baka mamaya, sa inyo in-address, hindi naman pala kayo yung di ba? So, importante po yung pangalan, okay? At saka po yung address at yung contact details po nung padadalhan. Okay? Tapos, syempre, optional naman po yung subject. Pero mas maganda ho kasi yung kung may subject. Let's say, demand letter for, let's say, loan obligation from this company. Let's say, ganun po. Okay? So, importante na may title siya or may subject. Para po at least, pag natin, alam na kagad natin na, okay, pala to, demand letter pala to, galing dito, sa kumpanya na to. Okay? Tapos, pasusunod po nun, syempre, yung opening statement. Ano ba yung dahilan? Bakit mo siya pinadalan? Okay? Tapos, ano ba yung pakay mo? Syempre, demand letter, so, sa madalit salita, nagdi-demand na kayo ng inyong utang nung inyong kliyente. So dinidemand niyo na yung payment. Okay? Ang susunod po doon, syempre, yung details po nung utang. Importante po kasi yon. So kailangan doon nakalagay yung principal, kailan po yung date of disbursement, magkano po ba yung interest, yung halaga po nung penalties, okay? Tapos
ano ba yung reference number kung meron naman po, no? Tapos ano ba yung due date. Okay, tsaka syempre po, ilang buwan na po ba yung lapses, no? Importante ho kasi yung para at least maintindihan po kagad, no, nung pinadalan na okay, ito pala yung hindi ko na ngayon po pwede niyang tawagan. Okay, so ganun po kasi ang ng demand letter. Tapos syempre nakalagay po doon na nagdi-demand na talaga siya ng payment. So importante doon na politely na nakasaad po doon na ito talagang namin, kumbaga sa dami na ho ng ginawa naming pamamaraan ng paniningil sa inyo, no, nararapat na po siguro naming babawi kung ano man po yung aming pinahiram sa inyo. Okay, ganun. Tapos bibigyan kayo kung ilang number of days. Pwede yan 5, 7, okay, let's say 15 days, no? Meron nung iba 30 days ang binibigay. Pero dito sa mga bugo katapusadong online lending apps, kinabukasan O di kaya mamaya ganun sila magpadala. Mga siraulo nga yan No? Tapos syempre kung pwede rin nila idagdag doon kung saan pamamaraan po pwedeng magbayad. Okay? Kung dito sa mga bugo katapusadong online lending apps, so dapat ilagay nila doon yung reference number, no? Para po malaman nung kung nakalimutan man or kung hindi na nabubuksan yung apps, malaman nila kung saan sila pwedeng magbayad. Okay? Tapos, syempre, kailangan po nakalagay din doon kung ano ba yung mangyayari. Consequences po pag hindi nakabayad. Kalimitan po kasi niyan. Ang consequences niyan is syempre nakalagay doon is pwede na sila, umaari na silang magsampa ng kasong small claims case sa small claims court. Kasi talaga naman may karapatan noon lahat po nagpapautang na magsampa ng kaso na sibil po sa korte, no? Pero syempre dapat ginawa nila yung tamang pamamaraan ng paniningil para po syempre wala ding maibalik sa kanila. Unlike itong mga bugo katapusadong online lending apps na to, no? Na hindi talaga magsasampa ng kasong small claims yan sa small claim. Kaya mababaliktad ho yan No? Lahat po kasi ng ng kawalang yan, ginawa niyan. Kaya yung mga yan takot tumungtong sa korte. No? Tapos syempre, ang importante pang isa dun sa kailangan yan may pirma. No? Kung ang nagpadala, kung galing po ng kumpanya yan, maaari po yung tawag dito, yung manager ng kumpanya or kung yan po galing ng law office, kailangan po yan, abogado po ang pumirma. Pero, syempre, demand letter yan. Kalimitan dyan talaga dapat na nakapirma ho dyan is abogado. No, so yun po ang dyan. Now, ang tanong nyo po is paano pinapadala yung mga yan. Okay, so ano po yan? Syempre, yung kauna-unahang pamamaraan ng pagpapadala niyan is yung sa traditional na pamamaraan. Kung meron ho yung mga field officers, no, na bumibisita sa bahay, isa po yun. So, pwedeng dala nila po yung demand letter at meron silang receiving copy, papareceive nila dun sa kanilang kliyente. Okay, yun po yung isa. Pangalawa, yung pong snail mail. Okay, papadala po yan sa ating post office. So, yan, kailangan meron niyang receiving copy or dapat yan may kopya pagka padala na yun doon, dapat meron siyang kalakip na return card. No, para mapatunayan po na napadala talaga o na-receive nung kanilang kliyente. Tapos pwede rin niya courier, no, kasi kailangan niya ma-certify nila na napadala talaga nila, no. Tapos yung isa po is yung email, yung sinasabi niyo email. Pwede po. Kasi po meron na po tayong e-commerce law. So ibig sabihin po na maaari na po magpadala ng demand letter using email, electronic mail. Kasi po, sa technology natin ngayon, marami na talagang po pwedeng gawin. So, maaari na po mapatunayan na nabuksan or na basa yung demand letter na pinadala po through email. So, kasi ang importante lamang naman po kasi kung magsasampa sila ng kaso sa korte. Like for example, small claims case. Importante po kasi na mapatunayan po nila na napadalan po or gumawa ng hakbang itong kumpanya na to na masingil talaga sa pamamagitan po ng demand letter. So, yung pong pagpapatunay na receive po yan, yun ang kailangan makita doon po sa korte para mapatunayan okay. Ginawa nila talaga ng ng paraan na masingil. Kasi nga uulitin ko po, hindi po pwede na due date ngayon, bukas magsasampa ka na kagad ng kaso, hindi ganun. Kailangan na exhaust muna lahat yung pamamaraan po
ng paniningil. Yung tamang paniningil po ha. No, walang harassment o whatever. Okay, kailangan yan. Nakamusta mo man lang, nabigyan mo man lang ng payment option, no? Bisita mo man lang sa bahay. Mga ganun po, no? Tapos yun nga po, yung demand letter. Kasi hindi ho uubra na diretso kagad yan sa korte. Hindi ho ganun. It doesn't work that way. Okay? Kasi kung ganun ang gagawin, ay napakarami yung pagsasampa ng kaso sa sa korte, no? Sa small claims court. Eh wala na hong gagawin ng korte kundi mag-ayos na lamang po ng utang. Kung ganun po na due date ngayon, bukas pwede nang sampahan ng kaso. Hindi ho ganun. No, kaya nga ho pinadali ang proseso sa small claims case 'Di ba? Dahil nga ho sa ganyan. So tapos ganun ang sasabihin ng mga bugo katabusadong online lending apps. Ang mga panakot ito ganyan at tawag dito, papadala ng message, nakapagsampa na kami ng kasong small. Ha? Ka-due date pa lang ngayon. Bukas. Yung kinabukasan, mayroon na kagad sus Mario Joseph. Kalukuhan ho yan. No? Hindi ho ganun ang proseso niya. Napag-ahalata pong walang alam. No? Sa paniningil talaga yung mga, lalo sa pagpapautang. Kasi kung yan, may alam sa pagpapautang, hindi ho tayo magkakaganito Wala hong harassment na ganyan, no? Maiintindihan, no? Nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Kasi napaka-importante ho nun. Kaya nga ho batas, no? And the Truth in Lending Act. Kasi kailangan pong maintindihan at maunawaan nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Kung padadalan mo ng pera lang yan, para saan yun? Di ba? Hindi niya man lang alam kung magkano yung approve talaga sa kanya. Hindi niya alam kung kailan ng due date niya. Di ba? Importante yun Maintindihan niya. Kasi kailangan niyang paghandaan yun. Di ba? Kaya nga obligasyon pinaghahandaan yan. Hindi ho ganyan ng ang Diyan ho ako nabubwisit kasi biruin niyo kalakas-lakas ng loob, manghaharas, mamuwawalang ya, di ba? Kagaya niya, papadala pa ng demand letter, tapos sasabihin magdidemanda. Hindi nga tama yung kanilang pamamaraan ng papautang. Di po ba? Kaya, uulitin ko po, wala hong lakas ng loob yung mga bugo katabusadong online lending apps na tumungtong po ng korte kasi mababaligtad po sila sa dami po ng batas at memorandum na kanila pong sinaway. Yun lamang pong pagpapadala ng mga mensahe na hindi tama, yung pananakot, naku po, talo na kagad sila doon. Pagka nangyari po sa inyo, hinaras kayo, nandyan po ang SEC, NPC, BSP, PNP, NBI, tsaka po yung PAOK at DOJ. Diyan ho kayo lumapit. Mas mainam po yan, pagtuunan nyo ng pansin at bigyan nyo ng oras, pumunta ho kayo sa kanilang opisina. Alam ko po, meron na tayo sa Pasay, yung one-stop shop. Pagpunta nyo doon, nandun na ho yung mga sangay ng gobyerno, pwede kayong mag-file ho ng complaint, sabay-sabay. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to, nabitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Na sa muli po, yun lang.